Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang lalaki na si Renato. Nakatanggap siya ng regalo mula sa kanyang ama na isang bisikleta at masaya itong nagtungo sa kanyang mga kaibigan. Nang makarating sa lugar na mangha ang kanyang mga tropa sa bago nitong bisikleta at pinuri nila ito. Habang nag-uusap sila, tumakbo ang isa nilang tropa at sumenyas ito sa kanila, kaya tumakbo sila sa gilid at naupo ang mga ito habang hinihintay na dumaan ang isang babae. Namangha ang mga binata at hindi nila maiwasan ang humanga sa babae habang pinagmamasdan nila ito na naglalakad sa daan. Siya si Malena, ang anak ng kanilang guro. Habang dumadaan ito sa harap nila, ang batang si Renato naman ay biglang nagalit ang kanyang tarugo. Nang makalagpas na si Malena sa kanila, agad na umalis ang magtotropa upang magtungo sa lugar kung saan dadaan ang babae. Kahit hinihingal na ang grupo kakabisikleta, nanatili pa rin ang kanilang mga paningin sa masarap na babae. Sa sobrang paghanga nila kay Malena dahil sa nakakaakit nitong alindog, pinagmasdan naman siya ng mabuti ng batang Renato. Matapos noon ay pumasok na sa eskwelaan ang magtotropa, subalit nakatulala lang si Renato habang iniisip pa rin nito ang kagandahan ni Malena. Kinabukasan nakatambay ang magtotropa sa tabing dagat habang sabay-sabay silang gumagawa ng milagro sa kanilang mga tarugo at pinag-uusapan nila si Malena. Nang gabing iyon, tumakas si Renato sa kanilang bahay at nagtungo ito sa bahay ni Malena. Umakyat siya sa isang puno at sumilip ito sa butas ng bintana at doon ay nakita niyang naglalakad si Malena habang nagyoyosi. Nanlaki ang mga mata ng mahilig na binata nang makita niyang nalaglag ang kapiraso ng damit nito at nakita niya ang maliit na pakwan ni Malena. Maya-maya ay pinagmasdan ng babae ang larawan nila ng kanyang asawa at kinuha niya ito, pagkatapos ay nagsayaw ito habang yakap-yakap ang kanilang larawan. Kinabukasan nagpunta si Renato sa music store upang humingi ng kopya ng kanta na katulad ng tumutugtog sa bahay ni Malena. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang pinatugtog ang nakuha nitong kanta habang pinagmamasdan ang larawan ni Malena na walang saplot. Na-imagine niya si Malena na sinisibak niya ito, kaya ang mahilig na binata na uwi na naman kay Mariang palad. Sa sumunod na araw muli niyang nakita si Malena habang naglalakad ito sa daan, kaya agad niya itong sinundan at doon ay nakita niya na pinagmamasdan ng mga kalalakihan ang babae habang naglalakad ito sa palengke. Isang matandang lalaki ang bumati kay Malena at hinalik-halikan nito ang kanyang kamay habang nakatingin sa kanila ang lahat ng kalalakihan sa lugar na may halong pagkainggit. Nang makarating si Malena sa kanyang pinuntahan, nakasunod pa rin si Renato at nakita niya ang babae na kumuha ng susi para sa pinto papasok sa isang apartment. Isang araw habang nagbibisikleta si Renato, muli na naman niyang nakita si Malena habang naglalakad. Palihim niya itong sinundan at doon habang nagmamarites ang mga babae sa palengke, ikinukumpara nila si Malena sa isang babaeng bugaw na si Carol. Nang makarating si Malena sa apartment, nakasunod pa rin sa kanya ang batang si Renato. Habang naglalakad, nakakita ito ng gate, kaya umakyat siya dito upang makita niya kung sino ang pinupuntahan ng babae sa apartment. Matapos niyang makaakyat, nakita ni Renato ang ama ni Malena at siya pala ang pinupuntahan nito sa apartment. Kinagabihan habang nasa kwarto si Renato, muli na naman niyang ginamit si Mariang palad habang pinapakinggan nito ang kanyang paboritong tugtog at ini-imagine na naman niya si Malena. Habang yumuyugyug ang kama ni Renato, biglang nagising ang kanyang ama at galit itong sumisigaw dahil alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang anak. Kinabukasan muling umakyat si Renato sa gate at nakita niya si Malena na nakahiga sa kama habang umiiyak sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Habang tahimik niya itong pinagmamasdan, nag-imagine na naman si Renato na nilapitan niya si Malena at pinapakalma niya ito at tinitiyak niya na palagi siyang nandyan para sa kanya. Matapos noon, habang nakatambay kasama ang kanyang mga tropa, narinig ni Renato na pinag-uusapan ng mga tao si Malena at sinisiraan nila ito. Dahil doon ay nagalit naman ang batang si Renato, kaya dinuraan niya ang kanilang inumin at umihi ito sa kanilang mga bag. Matapos noon, nagtungo si Renato sa isang simbahan at nagdasal ito sa isang santo at hiniling niya na protektahan niya si Malena mula sa mga taong bayan. Paglabas ni Renato sa simbahan, nakita niyang lumabas si Malena mula sa isang tindahan. Nang makalayo na ang babae, narinig ni Renato na pinag-uusapan ng dalawang lalaki si Malena mula sa tindahan at sinasabihan nila ito ng masama. Dahil doon ay nagalit na naman si Renato, kaya binato niya ang tindahan at nabasag ang salamin at nagmamadali itong umalis sa lugar. Nagpunta si Renato sa bahay ni Malena at nang makita niyang pumasok ito sa loob ng bahay, agad niyang kinuha ang panty ng babae at mabilis itong tumakbo papunta sa kanyang bisikleta.
bisikleta upang umuwi. Pagdating sa kanilang bahay nilagyan ni Renato ng langis ang kanyang kama upang hindi ito mag-ingay at doon ay muli na naman siyang nakipagbakbakan kay Mariang Palad habang inaamoy-amoy nito ang panty ni Malena. Kinabukasan pagpasok ng kanyang ama sa kwarto ni Renato nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog nito habang nakalagay sa ulo niya ang panty ni Malena. Ginising siya ng kanyang ama at galit na sinabi sa kanya na nahihiya ito para sa kanya habang ang ina naman niya ay nagalit din nang mahuli nila ito. Ikinulong siya ng kanyang ama sa kanyang kwarto habang ang ina naman niya ay agad niyang sinunog ang panty ng babae at umiiyak na lang ito dahil sa kahihiyan. Lumipas ang isang linggo na pagkakakulong kay Renato isang doktor ang tumingin sa kanya para sa kanyang kalusugan kaya sinabi ng doktor sa kanyang mga magulang na kailangan nitong lumabas. Masayang lumabas muli si Renato habang sakay-sakay nito ang kanyang bisikleta at ang kalsada ay napuno na ng mga sasakyan at mga tao. Nang gabing iyon muling umakyat si Renato sa kanyang paboritong puno at muli itong sumilip sa butas at nakita niya ang isang pulis na nakikipaglandian kay Malena. Nakaramdam naman ng galit si Renato dahil sa kanyang mga nakikita at hinalikan pa ng pulis si Malena bago ito umalis. Habang naglalakad pa uwi ang pulis na salubong niya ang isang doktor na may matinding pagnanasa kay Malena. Nagalit ang doktor sa pulis dahil sa pagdalaw nito kay Malena at sinampal niya ito subalit hindi ito pinansin ng pulis. Biglang lumaban ang pulis nang magtangka muli ang doktor na saktan ito at ang dalawa ay nauwi sa away subalit biglang dumating ang asawa ng doktor na may kasamang mga pulis. Tumakbo ito sa harap ng bahay ni Malena at sinabihan niya ito ng mga masasakit na salita at sinabi din ng babae na magnanakaw ito ng mga asawa. Kinabukasan na balitaan ng mga taong bayan ang nangyari kagabi at nagtsismisan ang mga ito kung sino ang may kasalanan sa nangyari. Nagulat ang taong bayan nang malaman nila na may dalawang kasintahan si Malena at sinabi din ng mga tao na dapat ay magpunta si Malena sa korte dahil inakit niya umano ang isang taong may asawa na. Narinig lahat ni Renato ang sinabi ng taong bayan kaya agad niyang hinanap si Malena habang si Malena naman ay nagtungo sa bahay ng kanyang ama. Sinubukan buksan ni Malena ang pinto subalit hindi magkasya ang hawak nitong susi dahil doon ay napagtanto niya na pinabayahan na siya ng kanyang ama habang si Renato naman ay pinagmamasdan niya lang ito na may pag-aalala. Nang nasa korte na sila nanunood lang si Renato habang nililitis ng judge si Malena. Nagtanong ang judge patungkol sa doktor at kung ano ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag naman ni Malena na isang beses lang ito nagpunta sa kanyang bahay para bigyan ng gamot ang kanyang ama. Tinanong din ng judge ang tungkol sa pulis kaya sinabi ni Malena na ang kanilang relasyon ay walang kinalaman sa batas. Bigla naman nagsalita ang attorney pagkatapos ay ipinagtanggol niya si Malena at sinabi niya na ang doktor talaga ang may kasalanan ng lahat. Dito ay ipinaliwanag ng attorney sa lahat na ang tanging kasalanan lang ni Malena ay ang kanyang kagandahan at nais lang nitong mabuhay ng payapa. Matapos noon ay napawalang bisa ang kaso ni Malena. Matapos noon bumalik si Malena sa kanyang bahay kasama ang attorney at nagsayaw ang dalawa habang si Renato naman ay nanunood sa kanila mula sa bintana. Maya-maya ay nakaramdam ng init sa katawan ang mahilig na attorney at nais niyang maka-score sa masarap na si Malena kaya napa-atras ito. Habang sinusubukan abutin ng mahilig na attorney si Malena sinabi nito sa babae na ang kabayaran sa pagtulong sa kanya ay ang kanyang katawan. Hindi naman mapakali si Renato habang pinapanood niya ang attorney na pinilit ang sarili kay Malena habang nagsisibakan ang mga ito. Kinabukasan nagkasalubong ang dalawa sa daan at lumapit kay Malena ang isang lalaki pagkatapos ay binigyan siya nito ng pagkain. Habang pinagmamasdan ni Renato ang dalawa nakarinig ito ng mga eroplano mula sa kalaban bansa kaya agad itong tumakbo sa kanyang bisikleta upang iligtas ang sarili. Sinimulan ng mga kalaban na bombahin ang ilan bahagi ng lugar habang si Renato naman ay patuloy lang sa paglayo sa lugar upang mailigtas ang sarili. Matapos ang kaguluhan nagtungo si Renato sa isang gusali na nawasak at kinuha ng mga sundalo ang natabunan na katawan ng ama ni Malena. Matapos mailibing ang ama ni Malena, iba't ibang mga lalaki ang lumapit sa kanya upang makiramay. Nakisama na rin si Renato sa pila subalit isang matandang lalaki ang sumingit sa kanya kaya tuluyan na itong lumayo. Nang gabing iyon habang nakatitig sa salamin si Malena sinimulan niyang gupitin ang kanyang buhok habang si Renato naman ay nakasilip lang sa kanya. Maya-maya ay dumating ang isang sasakyan sa bahay ni Malena kaya agad na nagtago si Renato. Pagpasok ng lalaki sa bahay ni Malena, agad niyang nilantakan ang masarap na babae habang si Renato naman ay napaluhan na lang nang makita niyang sinisibak ng lalaki ang babaeng crush niya. Kinabukasan nakita ni Renato si Malena na kasama ang bugaw na si Carol habang may mga kasama itong German. Dahil alam na ni Renato kung ano ang gagawin nila Malena sa German tuluyan na itong nawalan ng malay. Dinala si Renato ng kanyang mga magulang sa simbahan dahil sa pag-aakala ng kanyang ina na nasapihan lang ang kanyang anak ng manyakol na engkanto.
ito. Subalit ang ama ni Renato ay hindi naniniwala dito dahil sa paniniwalang kailangan lang ni Renato na makipagsibakan sa isang babae ng isang gabi para magamot ito sa kanyang kamanyakulan. Matapos ang maraming ritual na ginawa kay Renato, isinama siya ng kanyang ama sa bahay aliwan upang kumalma na ito. Nakita ni Renato ang isang babae na kulay itim ang buhok, kaya nilapitan siya ng babae at dinala ang mahilig na bata sa kwarto upang binyagan ito. Pagpasok nila sa kwarto, agad sinimulan ng babae ang kanyang trabaho at doon ay bumukas ang gripo ni Renato at lumabas ang kulay puting tubig nito. Samantala sinugod naman si Melena ng mga babae sa bayan at kinaladkad nila ito sa daan upang bugbugin dahil sa pang-aakit daw nito sa kanilang mga asawa. Wala naman magawa ang batang si Renato habang pinagmamasdan niya sa kanyang harap na kinuyog ng mga kababaihan si Melena. Kumuha pa ng gunting ang isang babae at sinimulan gupitin ang buhok ni Melena. Matapos ang pangbubugbog ng mga babae, umiyak na lang si Melena dahil sa sakit at sumisigaw ito sa kahihiyan. Pagkatapos ay itinaboy siya ng mga babae sa labas ng bayan. Matapos noon nagtungo si Renato sa estasyon ng tren at doon ay nakita niyang sumakay si Melena. Hindi man lang nakausap ni Renato kahit sandali ang babaeng pinaka-pinapangarap niya at pinagmasdan niya na lang ito habang paalis ng bayan. Di nagtagal may dumating na isang lalaki sa lugar at naglalakad ito patungo sa bahay ni Melena. Nakilala ito ng mga tao sa pangalan Jacob, ang di umanong asawa ni Melena na namatay. Sinundan ni Renato ang lalaki at pumasok ito sa dati niyang bahay, subalit nagulat ito nang malaman sa mga marites na wala ang kanyang asawa. Dahil doon ay nagtungo si Jacob sa isang opisina habang si Renato naman ay nakasunod pa rin ito sa lalaki. Ikinwento ni Jacob ang mga nangyari sa kanya sa Amerikano at humingi ito ng tulong upang mahanap ang kanyang asawa habang si Renato naman ay nakikinig lang sa kanilang usapan. Nang gabing iyon, habang nasa matinding pag-iisip si Jacob, biglang nagtapon ng sulat si Renato sa kanyang tabi. Agad niya itong hinabol, subalit mabilis na itong nakalayo at binasa niya ang sulat. Dahil doon ay nalaman niya na laging tapat sa kanya si Melena at nalaman din niya kung saan ito makikita. Agad itong umalis at sumakay ng tren upang magtungo sa nasabing lugar. Makalipas ang isang taon, biglang napatingin ang lahat ng tao sa bayan at nagulat nang makita nila ang mag-asawa na naglalakad at magkasama silang bumalik sa bayan. Tahimik lang na nakatitig si Renato sa mag-asawa habang ang taong bayan naman ay nagmamasid lang sa kanila, subalit hindi nila ito pinansin at patuloy na naglakad papunta sa kanilang dating bahay. Isang araw nakita ni Renato si Melena sa palengke habang pauwi na ito, subalit nahulog ang kanyang mga pinamili kaya agad itong tinulungan ni Renato. Sa unang pagkakataon nahaplos ni Renato ang kamay ni Melena matapos niyang ibalik ang mga pinamili nito sa kanyang bag. Bago tuluyan umalis ay nagpasalamat ito kay Renato na ikinatuwa naman ng binata dahil sa wakas ay napansin din siya nito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.